Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. China muling nagreklamo at nagbabala sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Nagbabala ang China sa Pilipinas na nagbabadya ang greater insecurity matapos mangako ang Estados Unidos ng $500 million na military assistance sa Pilipinas. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, inulit ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, ang posisyon ng China na ang Estados Unidos ay hindi parte ng South China Sea issue at walang karapatan na makisawsaw sa maritime issues sa pagitan ng China at Pilipinas. 关于美菲的军事合作，中方已多次表明立场。美国不是南海问题的当事方，无权介入中菲两国之间的涉海问题。菲方也应清醒地认识到，拉拢域外国家在南海挑动对抗，只会破坏地区稳定，加剧局势紧张。试图引入外部力量维护自身的安全，只会导致自身更大的不安全，甚至沦为别人的棋子。任何挑动集团政治和军事对抗的行径，都不得人心，注定走不远，更走不通。我们奉劝有关国家维护本国安全发展，维护地区和平稳定，唯一正确的选择是坚守睦邻友好，回归对话协商，坚持战略自主。 Para kay Lin, ang anumang actions to resort to bloc politics at military confrontation ay hindi magugustuhan ng mga tao at hindi magtatagumpay. Inanunsyo ng Estados Unidos ang $500 million funding para sa military at Coast Guard ng Pilipinas sa 4th Philippines-US Foreign and Defense Ministerial Dialogue na idinaw sa Maynila. Sinabi ng Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang military aid ay gagamitin para pagtibayin ang kapasidad ng bansa laban sa unlawful aggression. Halata namang natatakot lamang ang China sa ginagawang pagpapalakas ng Estados Unidos sa Pilipinas, dahil wala silang karapatan na kumontra o humadlang sa mga negosasyon natin sa Amerika. Ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Estados Unidos ay nagsagawa ng panibagong maritime cooperative activity sa West Philippine Sea noong Miyerkules ng hapon. Ang magkasanib na pagsasanay na ito kasama ang ating kaalyado ay napakahalaga sa pagpapahusay ng ating mga kakayahan sa hukbong dagat, at pagtiyak na maaari tayong epektibong magtulungan upang mapangalagaan ang ating mga interes sa maritime, sabi ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. sa isang pahayag. Idinagdag ni Bronner na ang matagumpay na pagpapatupad ng mga pagsasanay sa pandagat na ito ay binibigyang diin ng matibay na ugnayan ng depensa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. CPA natin ito. CPA sir, 1.3 sir. At ang kanilang ibinahaging pangako sa pagtataguyod ng kalayaan sa paglalayag at isang kautusang nakabatay sa mga patakaran sa Indo-Pacific region, kasama sa mga kalahok na barko ang offshore patrol vessel ng Philippine Navy na BRP Ramon Alcaraz PS-16, at littoral combat ship ng US Navy na USS Mobile LCS-26, ang aktibidad ay ginanap sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone, sa karagatang kanluran ng Palawan. Walang na-monitor na presensya ng mga barko ng China Coast Guard sa isinagawang PH-US Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea noong July 31, 2024. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad,
Wala silang namataan na mga barko ng China partikular sa exercise area, partikular sa visual o radar monitoring. Sinabi ni Trinidad nagtapos ang Maritime Cooperative Activity bandang alas 6 ng gabi kahapon. Ginanap ang ehersisyo sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nakapokus ang joint military exercise sa pagpapalakas ng komunikasyon at operational coordination ng dalawang navies. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ay ang communication checks, division tactics, at cross-deck exercises. Samantala, sa panig naman ni Philippine Navy spokesman for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sinabi nitong magiging regular ng aktibidad ang Maritime Cooperative Activity kasama ang kanilang mga counterpart mula sa iba't ibang bansa gaya ng Amerika. Inihayag din ni Trinidad na walang na-monitor na barko mula sa Chinese PLA Navy, CCG at Maritime Militia sa bisinidad. Hindi naman masabi ni Trinidad kung bakit walang umaaligid na barko ng China lalo at noong nakaraang joint military exercise ay nakitang bumubuntot ang Chinese Coast Guard. Palalawakin ng Pilipinas ang isinasagawang Maritime Cooperative Activity o MCA kasama ang Estados Unidos, kabilang ang Australia at Japan at iba pang mga kaibigang bansa. Ito ang inihayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro sa 2+2 Ministerial Conference kahapon. Ang MCA ay ang sabayang pagpapatrolya sa karagatan at himpapawid sa teritoryo ng bansa na ginagawa ng Armed Forces of the Philippines kasama ang mga kaalyadong puwersa. Kasabay nito, sinabi ni Teodoro na makikipagtulungan sa mga kaalyado ang Pilipinas upang palakasin ang kakayahan sa cybersecurity. Ayon kay Teodoro, sa pamamagitan ng pinalakas na kooperasyon at interoperability ng mga puwersa ng Pilipinas at kaalyadong bansa sa larangang pandepensa sa land, sea, air, at cyberspace, ay malaki ang maiaambag ng Philippines-US alliance sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Discussed ways and means of enhancing our cooperation and to ensure that the Philippines becomes an effective upholder of international law under a free and open global rules-based order. We will ensure more frequent and regular policy and operational coordination. We will also bolster maritime cooperative activities and expand coordination with Japan and Australia and other like-minded nations, not only in these areas, but in joint exercises and training as well, where applicable. We agreed to fully implement EDCA projects and to increase investments in EDCA-agreed locations. In this period of climate change uncertainty, this will certainly help our HADR efforts once these projects are completed. We will cooperate in cybersecurity by advancing the capabilities of both the DND and the AFP, not only in terms of capabilities, but also in terms of cooperation in threat detection and protection, and in joint advanced technological development. We are optimistic that with robust cooperation in 4 dimensions, land, sea, air, and cyber, extensive interoperability both bilaterally and with like-minded nations, the U.S.-Philippine alliance will be a significant contributor to regional peace and stability under the regime of international law. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.